I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Good news para sa mga kababayan natin na madalas dumadami or dumadaan sa mga seaport. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahang mapapabuti pa ang turismo at ekonomiya sa Northern Mindanao matapos ang inaugurasyon ng Balinguan Port Expansion Project sa Misamis Oriental. Wow. Ang nasabing port ay mahalagang daanan ng mga biyahero patungong Camiguin Island mula sa Misamis Oriental at iba pang karatig na lugar. Mayroong bagong 2 palapag ang nasabing gusali at kung saan kasya ang nasa 500 individual. Dami. Gayon din ang mga makabagong kagamitan, ticketing counters, mga lounge at palikuran na inaasahang magpapaganda pa sa passenger transit experience. At good news para sa mga kababayan nating magsasaka sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng agricultural support sa mga magsasaka sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental. Tumanggap ng makinarya at suporta ang mga Farmers Cooperative at LGU bilang bahagi ng programa para sa pag-unlad ng industriya ng niyog. Good news. Patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng 91 na bagong ambulansya sa Cagayan de Oro bilang bahagi ng programa para mapalawak ang akses sa serbisyong medikal sa buong bansa. 85 na PTVs ang para sa Northern Mindanao at 6 naman ang ibinahagi sa BARM. Layunin ng pamahalaan na makapagbigay ng isang ambulansya bawat bayan sa loob ng 3 taon. Yay. Mula 2022, nakapagbigay na ang administrasyon ng 570 na PTVs sa mga lokal na pamahalaan maliban pa sa NCR. Ang mga bagong patient transport vehicles ay dinisenyong kayang dumaan sa malalayo at mahihirap na puntahan ng mga lugar para mas mapabilis ang tulong sa oras ng emergency. Ito ay handog hindi lang sa mga pasyente, kundi pati na rin sa mga frontliners na tunay na bagong Pilipino.
Yusek, punta lang ako dun sa plano ni PBBM to attend the burial of Pope Francis. May we have more details about it? Kailan sila aalis ni First Lady Liza papunta ng Vatican and hanggang kailan sila doon? Mamayang gabi po, ang pag-alis po ng first couple. The funeral will be attended by the first couple this Saturday, April 26. At yun lamang po ang maibibigay kong detalye. But meron na po ba decision who will be the caretaker of the government while the President is in Vatican? Malamang po bago po umalis ang ating Pangulo ay ibibigay po nila yung detalye patungkol po dyan. And will the President have Barsamin. other activities in Vatican, in Europe, aside from attending the burial of the Pope? Pag binigay na po sa atin ng ahensya ng DFA, ang detalye po dito, ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po, nakausap po natin ang representative ng DFA at ito lamang po ang naibigay ng detalye. Ang pahaba lang, aside from the First Lady, meron pa po bang ibang makakasama si PBBM papunta sa Vatican? Huli, hihingin ko na lamang po yung detalye dahil sa ngayon po, nung ako humingi ng detalye patungkol po sa pag-alis ng bansa para po umattend sa funeral po ng Pope, ito lamang po ang ibinigay sa atin, pansamantala. Salamat, Yusek. Yusek, follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to that, may mga nakalinya kasing mga potential events si Presidente sa Friday and then even sa Sunday. So, all these are canceled or postponed? Hindi ko po masasagot sa ngayon. Dahil hindi pa po ako nabibigyan ng detalye kung ano po yung kanilang magiging itinerary. Kapag po naibigay siguro po sa akin, ibibigay ko po kaagad-agad sa inyo. Pero do we have info kailan sila uuwi? Wala pa. Wala pa pong detalye sa akin. Okay, salamat po. Moving on to the next question, Eden Santos, Net25. Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay BP Sara, knowing na yung impeachment case po was rooted in the questionable confidential funds ng Vice Presidente. Tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Tama. Ang follow-up ko lang po, dun sa transparency and accountability, kung confidential and intel funds po yung dahilan nung pag-impeach kay VP Sara, hindi po kaya maapektuhan din ng Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng Confi and Intel funds para po hilingin din na idetalye niya yung kanyang pinaggagamitan or paggagamitan po ng Confi and Intel funds. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangan magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil meron pong trial na darating po. Okay po, thank you. Follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, will just seek reaction dun sa sinabi ng kampo ni Vice President that her lawyers thought they are more than confident that she will emerge victorious dito sa impeachment trial na ito. Kung yun po yung estratehiya nila, hayaan po natin. But does the palace agree na Wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial. Okay. Next question, Clay Pardilla, BTV4. Good morning po, Yusek. Over 1,100 vehicles failed roadworthiness inspection po, 671 drivers suspended after testing positive for drugs. What directive has the President issued to the DOTR o dun po sa Special Task Force na binuo to review road safety policies and enforcement po? Yes. There is this directive coming from the President that there should be more protection to the commuters, to everyone, from abusive drivers. Tama-tama lamang po dahil ito mismo ang direktiba ng Pangulo, ang utos ng Pangulo. At ito naman po ay isinasagawa ng DOTR sa pamamagitan po at pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Kanya po, lumalabas po dito na yung na-revoke po ng ang license po
ng ELS Bus Company at marami pong mga drivers na nasuspindi po. 671 drivers nasuspend po dahil sa nagpositibo po sa paggamit ng illegal na droga. So ito po ay napakaganda po dahil pinapakita po natin sa taong bayan na sila ay dapat na safe sa daan. At hindi po dapat abusuhin ang anumang binigay na pribilehiyo na ikaw ay maging driver sa kalye. Ma'am, follow-up po. How does the Palace view the proposed anti-camote bill which aims to prevent the detention of motorists involved in accidents na hindi naman po sila yung may kasalanan po? Dapat lamang po, kung hindi naman po makikita na may kasalanan, minsan kapag ka po nagkaroon ng vehicular accident, makikita naman paminsan-minsan ng mga investigador kung sino ba yung unang nagkamali. Siguro kapag ang investigador po ay nakita na ang isa ay siyang nabiktima o yung sasakyan ang mismong nadanyusan, hindi po naman dapat na makulong ang mismong nabiktima. Pero may mga pagkakataon po na sa pag-iimbestiga, hindi naman agad nakikita kung sino yung may sala. So, karapatan din po ng mga otoridad natin na wag muna palayain o magkaroon ng maagarang investigasyon para po kasama na rin po to sa due process.